Kapag solo traveler ka, kadalasan, ang mga tanong sa airport umiikot sa trabaho, travel plans, budget, at itinerary. Pero kapag may kasamang bata, ibang level ng preparation ang kailangan. Dahil minsan, isang simpleng tanong lang ang pwedeng magbukas ng mas maraming follow-up questions. Sir o ma'am, may kasamang bata po ba sa travel ninyo? Kung oo, sino ang legal guardian? At dito, minsan nagsisimula ang stress ng ilang pamilya. Dahil maraming magulang o guardians ang iniisip na sapat na ang passport at ticket. Pero sa reality, kapag bata ang kasama sa international travel, mas maingat ang proseso at may magandang dahilan kung bakit. Ang pangunahing concern ay kaligtasan at proteksyon ng bata. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin paano maging handa, anong documents ang dapat tandaan, at paano gawing mas maayos ang travel experience kapag may kasamang bata. Unang bagay na dapat maintindihan, kapag may batang kasama sa international trip, hindi lang ang travel purpose ang tinitingnan. Isa sa pinakamahalagang concern ay legal guardianship. Gusto ng immigration officer na malinaw kung sino ang kasama ng bata at kung sino ang may authority sa travel. Kung parehong magulang ang kasama, kadalasan mas simple ang proseso. Pero kapag isang parent lang ang kasama o guardian, kamag-anak o iba ang kasama ng bata, dito nagiging mas mahalaga ang supporting documents. Kaya unang recommendation, huwag i-assume na dahil pamilya kayo, automatic wala ng tanong. Mas mabuti pa ring maging handa. Halimbawa, kung isang parent lang ang kasama ng bata, may mga pagkakataon na kailangan ng additional documents depende sa sitwasyon. Kung guardian o hindi immediate parent ang kasama, mas importante pa ang malinaw na authorization at consent documents. At dito pumapasok ang isang malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay o problema ang ibang travelers. Hindi dahil may masamang intensyon, madalas kulang lang ang dokumento. May ilang pamilya na kumpleto ang hotel booking, return tickets, at itinerary. Pero pagdating sa documents ng bata, dun nagkakaroon ng problema. Kaya pangalawang recommendation, gumawa ng sariling checklist para sa bata, hindi lang para sa adults. Kasama rito ang passport ng bata, travel documents, at anumang supporting papers na may kinalaman sa guardianship o parental consent kung kailangan sa sitwasyon ninyo. Mas mabuti nang may extra document kaysa kulang kapag hinanap. Isa pang mahalagang tip, siguraduhin na alam ng adult companion ang basic details ng trip. Mukhang simpleng bagay pero minsan ito ang nagiging issue. Saan kayo pupunta? Ilang araw ang stay? Sino ang kasama? Ano ang relationship sa bata? Kapag may inconsistency sa sagot, mas maraming tanong ang pwedeng lumabas. Halimbawa kung tinanong, ano ang relationship ninyo sa bata? Simple lang ang sagot. Diretso at malinaw. Hindi kailangan paikot-ikot, hindi kailangan ng sobrang explanation. At kung may follow-up na, may consent po ba? Huwag magpanik. Kung handa ang documents mo, ilabas lang kung kailangan. Hindi kailangang ilatag agad lahat ng papel sa counter bago pa magtanong. Isa pang common mistake ng ilang travelers, last minute nila chine-check ang requirements. 2 araw bago ang flight saka palang naghahanap ng forms o nagtatanong online. Kapag may batang kasama, mas magandang mas maaga ang preparation. Dahil minsan ang problema ay hindi sa airport nagsisimula. Nagsisimula ito sa kakulangan ng oras para ayusin ang requirements. Isa ring magandang practice ang pag-organize ng documents sa isang folder. Hiwalay ang papers ng adults at hiwalay ang para sa bata. Kapag may hinanap, mas mabilis ilabas, mas maayos din ang dating kapag organized ang traveler. At tandaan ito, ang goal ng immigration officers ay hindi pahirapan ang pamilya. Ang pangunahing concern nila ay proteksyon ng bata at maayos na travel process. Kaya kung minsan mas maraming tanong kapag may kasamang bata, hindi ibig sabihin na may problema agad. Mas maingat lang ang proseso. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang lesson kapag may batang kasama sa international travel, huwag isipin na ordinaryong trip lang ito pagdating sa documents. Ang passport at ticket ay simula pa lang. Ang tunay na susi ay pagiging handa, organisado at malinaw sa details. Dahil sa airport, ang kulang na papel para sa adult minsan pwedeng maayos. Pero kapag bata ang involved, mas mataas ang level ng checking. Kaya mas mabuting sobrang handa kaysa kulang sa preparation. Dahil ang pinakamagandang simula ng family trip ay iyong kampante ka na kumpleto ang documents at maayos ang lahat bago pa makarating sa airport.